Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa umaga pong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon na makapag-aral po ng iyong mga salita. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, at malayang-malaya ka pong makakilos sa aming mga buhay. Patawad po aming Panginoon kung may nakikita ka po sa aming karumihan. Patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. At salamat po, nawa po ay patuloy ka naming napapaluguran sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po aming Panginoon sa patuloy pagpapatawad mo po sa amin. Nawa po walang anumang maging hadlang sa amin pong patuloy paglapit sa iyo, Panginoon. Salamat po. Tulan kami nagpapakumbaba sa iyo sa mga oras na ito. Nihiling po namin, Ama, nagawaran mo po kami ng karunungan. Buhat po sa iyo, Banal na Espiritu Santo, upang patuloyan po namin na naunawaan po ang iyong mga salita. Yes, Lord, patuloy mong kontrolin ang aking dila. Yun lamang pong pinapasabi mo po ang siya kong masabi sa umaga pong ito, Panginoon. And yes, kontrolado mo naman po talaga ang lahat ng bagay. Maraming salamat po maging sa mga ginagamit po namin para sa live na ito. Nawa po ay patuloy mo pong ayusin ang mga ito. Sa lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Genesis 41. Ang title nga po is From Prisoner to a Prime Minister. So dito po makikita po natin yung ating napag-aralan nga po kahapon na na nanaginip po yung mga kasama po sa selda or sa kulungan nga po sa pit nitong si Joseph. And tinulungan siya ng Panginoon para po magkaroon ito ng interpretasyon. Sabihin nga po, tinulungan ng Panginoon po. And sabi din naman po yun ni Joseph na talagang ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng interpretasyon. So nangyari nga po ito, ibinalik nga po sa tungkulin yung tagapangasiwa ng mga inumin at ipinabitay po yung punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Joseph sa dalawa, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. So basahin po natin, sabi po dito, pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Di po ba? So, after 2 years pa po, after 2 years pa po mula ng inalaw ng Panginoon at tinulungan ng Panginoon si Jose na at ibinigay ng Panginoon kay Jose yung interpretasyon ng panaginip ng 2 tagapangasiwa po ng hari. No po, after 2 years pa po na naginip naman ang Faraon. So ibig sabihin, pagkabalik sa posisyon nung tagapangasiwa ng mga inumin, 2 years pang nagstay itong si Joseph sa kulungan. So pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip na panaginipan niyang siya'y nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may 7 magaganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya palay nananaginip. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng Faraon tungkol sa mga panaginip niya.
Kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya. Pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Sabihin mo nga, wala ni isa man. Po. So wala ni isa mang makapagpaliwanag kung ano talaga yung kahulugan. So sa sobrang lito nitong Faraon, no po, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang salamangkero, maging yung mga matatalinong tao sa Ehipto. Siyempre, siya yung pinakamakapangyarihang tao doon sa Ehipto nung time na ito. No po? Kaya may kakayahan din siya at may kapangyarihan din siya na utusan ang sino mang tao para gawin yung kung ano mang kanyang kagustuhan. So ipinatawag niya mga salamangkero, matatalinong tao sa buong Ehipto. Pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano yung kahulugan ng kaniyang panaginip. Ano po? So ganito ang tao talaga. Ano po? Talagang he will do everything po para para talagang mangyari yung kanyang gusto. Po. So pinapakita dito na talagang limited ang kakayahan ng tao. Sabihin mo nga limitado. Po. So bilang tao, limitado talaga ang pwedeng magawa ng tao. Kahit siya pa yung pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto nung kanyang kapanahunan. Siyempre siya yung faraon. Po. Pero makikita natin na talagang limitado ang tao. Po, limitado ang tao, limitado ang kanyang kakayahan. Kahit napakarami niya pang pera, 'di ba? Kahit na napakarami pa niyang mga alipin, kahit na ang dami niya pang mga salamangkero, mga matatalinong tao, limitado lang po talaga ang kakayahan ng tao. Po, napaka-limited po natin bilang tao. So talagang pinapakita po dito talaga yung sa kabuuan 'di ba ng Biblia. Talagang mababasa natin yung yun nga yung pagiging limitado ng tao o yung mga nagkakamali sila. Kontra naman sa kayang gawin ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos po, sa sa karunungan ng Diyos at yung perfection ng ating Panginoon. Po, verse 9, lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y makakabalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kaniyang sinabi." Sabi mo nga, at last, no po, at last, na naalala po ng punong ah, ng tagapangasiwa ng inumin na ito, si Jose. At long last, no po, naalala niya po si Joseph. Kasi 'di ba, kung mababalikan natin yung chapter 40, may pakiusap si Jose dito sa tagapangasiwa ng inumin ng Faraon. Di po ba na pwede ba, baka pwede na sabihin mo sa Faraon yung kalalagayan ko. No po? So, pero yun nga, no po, ay nakita natin dito na after 2 years pa. No po, kasi iba yung timetable ni Joseph sa Panginoon. Po. And ah, may gusto pang iparanas ang Panginoon dito kay Jose. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung kanyang training. No po? Talagang may mga gusto po tayo bilang tao, may mga gusto talaga tayong mangyari, di ba? Gusto natin palaging mangyari, Lord, ngayon na. Lord, pwede ba
gawin mo na po. Lord, ready na ako. Yung mga ganun pa tayo, no? Lord, okay na ako, Lord. Pwedeng-pwede mo na pong sagutin yung aking panalangin po. Pero nakita natin, no, 2 years pa. Ibig sabihin, yung sinabi doon sa Genesis 40, sa last part po ng chapter na nakalimutan nung tagapangasiwa ng inumin, si Jose, ibig sabihin, hindi sadya yun. Ibig sabihin, yon yung inalaw ng Diyos. Sabihin mo nga, inalaw ng Diyos. Yes. Kasi nga, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Gusto ni Jose na, sabihin mo naman ako sa Faraon. Sabihin mo yung kalalagayan ko na wala naman talaga akong kasalanan. Diba? Sinabi niya dun sa tagapangasiwa ng inumin. Pero again, iba ang timetable ng Diyos. Sabihin mo nga, God's timetable. Yes. Ano po? Ibig sabihin, hindi pa tapos yung training program ng Panginoon para kay Jose. And itong naalala ng tagapangasiwa ng inumin si Jose, ibig sabihin, tapos na yung training ni Jose. Ito na yung time ng Diyos para kay Jose na makaharap niya po ang Faraon. Diba? Na makaharap niya ang Faraon. Kasi ito yung gusto niya na makapag-explain siya sa Faraon at masabi niya na wala po talaga ang kasalanan. Pero iba ang gusto ng Panginoon. Po, sahin pa po natin. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Po ba? Kasi ano po, no? Talagang ipinatawag agad. Po na pagkasabi nung sabihin pagkasabi nga nung tagapangasiwa ng inumin ay ipinatawag agad itong si Jose. Pero itong si Jose, no po, hindi siya agad humarap sa hari. Nag-ayos muna siya, nagbihis siya, saka siya humarap sa hari. Po, sinabi ng Faraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Po. So dito, kita natin no po na talagang parang binigyan ng pagkakataon ng Faraon si Jose na parang ano kayang sasabihin niya. No po? Kasi 'di ba minsan po sa ating kapanahonan ngayon, parang napakadali nating magsalita doon sa mga taong parang ka-level lang natin. Kasi tingnan niyo po ang sabi po ni Jose dito, no? Sabi po ng Faraon, ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Pero anong sagot ni Jose? Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Ano po? So again, makikita natin dito na talagang si Jose, kahit na sino ang kanyang makaharap, iisa lamang talaga. Hindi siya paiba-iba ng isip. Consistent siya na palaging gusto niyang maparangalan ang Panginoon. Consistent itong si Joseph na gusto niya sa Panginoon lahat matuon ang papuri, ang lahat ng karangalan. So balik tayo dun sa sinasabi ko kanina, minsan napakadali nating magsalita dun sa mga ka-level nating tao, yung pangkaraniwang tao, yung kita natin na walang posisyon sa gobyerno. Pero madalas
kapag ang kaharap na natin ay mataas sa atin, parang oo na lang tayo ng oo. 'Di po ba? Ay baka kasi sabihin na, nangingialam ako, 'di po ba? Pero itong si Joseph, Faraon ang kanyang kaharap, pinakamataas na tao nung kanyang kapanahunan dun sa Ehipto. Pero talagang sinabi niyang, "Hindi po ako." Hindi siya, "Ay oo, magaling nga ako. Ay oo, ako nga tumulong diyan sa ano, sa tagapangasiwa niyo ng inumin." Hindi niya sinabi yun 'no, kundi talagang sabi niya, "Ang Diyos po," sabihin mo nga, "Ang Diyos. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Kasi talagang yung purpose ng ating existence ay maparangalan ang Panginoon. Sabihin mo nga, maparangalan ang Panginoon. Po, ito yung pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa tayo. Kung bakit hanggang ngayon binubuhay tayo ng Diyos. Hindi para maparangalan ang ating sarili, kundi talagang maparangalan ang Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? So it is not to take it to take any of it for ourselves. Po, hindi ito sa atin. Only God should get all the glory, honor, praises. Ang Panginoon lamang po ang talagang karapat-dapat maparangalan at mapapurihan. Po, so kitang-kita natin talaga dito kay Jose yung puso niya para sa Panginoon. Kasi 'di ba talagang marami ang nangangarap na matulad din kay Jose. No po. At mamaya iaano natin kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Jose po. Isa-summarize natin mamaya kung paano siya napunta sa ganitong kalalagayan. Kasi mga kapatid, minsan ang gusto lang natin yung ano, na yung pag-unlad. So dapat makita natin ano ba yung nangyari bago siya umunlad. No po? Ano bang naranasan niya bago niya marating etong kaharap niya na ang Faraon? Anong kanyang mga pinagdaanan at paano niya ito hinarap? Yun eh. Yun po yun. Kasi sa atin, 'di ba? Talagang may mga pinaparanas ang Panginoon sa ating mga buhay, iba't ibang sitwasyon, no po. So talagang given na 'yan na merong pait, no po. May sadness, may grief, may sorrow. Meron namang ano din kaga ka meron naman ding saya po. Meron din namang saya. Pero ang tanong ay paano mo ito hinarap po? How you ang tanong ay paano mo dinil yung mga pangyayari sa iyong buhay? Po. So talagang lahat po ng parangal, no po, pinagkaloob or hindi po, itinuon ni Jose sa lahat ng kanyang mga kaharap, maging mismong kay Faraon, na ang Panginoon talaga ang magbibigay ng katugunan sa mga tanong nitong Faraon. Okay po. So basahin po natin yung sinabi po ng Faraon. Verse 17, sinabi ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. Po, so yun nga po. Po ba na naginip siya na may maganda at matabang baka at kumain sila ng damo. And then sabi niya nga, wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka na unang nagsiahon. Pero pagkakain nila, hindi man lang halata na nakakain sila ng gano'n dahil gano'n pa rin sila kapapayat at bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sangaring iyon, sumulpot din ang 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero pero
wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugang ito. 25. Sabi ni Jose, iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Diba? Palagi nating itong naririnig that God knows our future. Opo, that God knows kung ano ang mangyayari sa kapanahunan. Pero ibang-iba po itong sinabi ni Jose na sabi ay ipinapaalam sa inyong Diyos kung ano ang kaniyang gagawin. So dito pa lamang po sa pananalitang ito, makikita na po natin na talagang ipinapaalam po ng ating Panginoon dito kay Pharaoh o dito sa Faraong ito kung sino ang tunay na makapangyarihan. That God knows the future. And yung future na yon ipinapaalam at ipapaalam dito ng Diyos yung kaniyang gagawin. Makikita din natin dito sa statement na ito that God made His plan for the course of history. And God is carrying out His plans. Opo. So, talagang makikita natin na talagang ang Diyos ang makapangyarihan. Siya lang ang makapangyarihan. Opo. And pinapakita din dito ng Panginoon na kung gusto niyang ipaalam yung future, yung mangyayari sa hinaharap ay pwede talaga. Opo. Pero kung ayaw ng Diyos, wala din po tayong magagawa doon. Po. And makikita din natin dito na talagang ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Po. Kasi napakadaling sabihin, God knows my future. Pero nawa makita natin talagang siya ang Diyos. Nawa talagang makita natin na talagang siya ang makapangyarihan. Siya lang. Wala nang iba. Siya lang ang Diyos. Opo. Sabi nga dito sa Isaiah 46, 9 hanggang 10. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Kaya nga hindi natin pwedeng ikumpara ang Diyos. No po? Kasi wala ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa ating Panginoon. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kaya nga sino po tayo para hindi po magtiwala sa Panginoon? Sino tayo? Sino tayo para questionin ng Diyos? Diba? Kitang-kita mo na ba kung gaano kakaliit sa harapan ng Panginoon? Kung gaano tayo kaliit sa harapan ng Panginoon? Na minsan nagtatampo tayo sa Diyos, minsan nagagalit tayo sa Panginoon. Di po ba? Pero napaka pasensyoso pa rin ng Diyos sa atin. Diba? Na kahit talagang may mga pagkakataong nagtatampo tayo sa Diyos. Kasi may mga hiniling tayo sa Kanya na no ang sagot niya, di po ba? May mga hiling tayo sa Panginoon na ang sagot niya ay wait. Gustong-gusto na nating mangyari. Lord, please, sige na po, ngayon na po. Opo. Kung manalangin tayo sa Panginoon, po, para bagang gusto natin instant, ngayon na yung sagot ng Panginoon. Pero nawa talagang kilalanin nating mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na hindi natin siya pwedeng suhulan. Na Lord, naging mabait po ako. O Lord, sumusunod ako sa iyo. O Lord, may BS ako, may sarili akong grupo. Lord, nagbabasa po ako ng salita mo. Lord, nananalangin po ako sa iyo. Lord, nag-offering ko. Ito, matapat kong ibinibigay sa iyo. Hindi mo pwedeng suhulan ang Diyos. At kahit na si Joseph pa ito, di po, sabi niya, sige na, sabihin, pag ano mo sa hari, pagharap mo sa hari, alalahanin mo naman ako. Pakilala mo ako sa kanya.
Si Joseph na yung nag-request doon sa ano, sa tagapangasiwa ng inumin, pero hindi pa rin, no po, hindi pa rin ito ni-grant ng Panginoon. Kasi iba ang timetable ng Diyos. Po, talagang sa atin, no po, napakahalaga ng paghihintay. And while you're waiting, ano ang ginagawa mo? Habang naghihintay ka sa Panginoon, ano ang iyong ginagawa? So nawa maintindihan natin na even dun sa process ng paghihintay, may ginagawa pa rin ang Diyos. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos. Sabihin mo nga, hindi pa tapos ang Diyos. Po, may mga ginagawa pa siya, may mga training ka pang pagdadaanan. May mga gusto pa ang Diyos na pagdaanan mo bago mag-yes ang Panginoon dun sa minimit-himit mong request sa Kanya. Po, hindi pa tapos ang training ng Diyos sa iyo. Po, alalahanin natin na talagang siya lang ang Diyos. Kilalanin natin ang pagiging Diyos ng Diyos. Huwag nating pakialaman ang Diyos. Po, huwag nating sabihin, Panginoon, pwedeng-pwede na. Ready na ako, Lord. Okay na po. Pwede ka nang mag-yes sa request ko, Lord. Pero again, hindi pa tapos ang Diyos. Meron pang gustong gawin ng Diyos, so huwag kang, huwag mong pangunahan ng Diyos. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kaya again, kapatid, ang napakalaking tanong, sino tayo para hindi magtiwala sa Panginoon? Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nakakaalam ng ating hinaharap. Ang Diyos na talagang alam ang pasimula at wakas. Kasi siya yun eh. Siya yung ating pasimula. At siya din yung ating wakas. Kaya sino tayo no po? Para mag-question sa Panginoon. Kaya nga kung may mga ganitong pag-question sa Panginoon, salamat nga sa pagpapasensya ng Panginoon sa atin. Na sa pag-question natin, kasi dumarating naman, ako nakapag-question din ako sa Panginoon. Hindi ko naman pwedeng sabihin hindi. Po, napaka-hypocrite ako naman kung masasabi ko yun. At kasinungalingan na yun, na ni minsan hindi mo na-question ng Panginoon. May mga pagkakataon talaga. Pero salamat sa habag ng Diyos. Na sa ating pagka-question, naunawaan tayo ng Diyos. Kasi nga, limitado lang ang tao. Kaya talagang magka-question tayo sa Panginoon. Pero dun sa mga bagay na nangyari na, nawa talagang imbis na mag-question tayo sa Panginoon katulad sa ate ko to sa ate ko ito kasi nag-question bakit si Mommy? Bakit parang ang agang kinuha niya? Kala ko mabubuhay sila ng sabay. Kala ko tatanda sila ng sabay ng daddy. Pero ba't ang Mommy? Ba't nauna siya? Dami. Pero sabi nga ng ate, nawa makita yung purpose. Bakit nangyari? Kasi given na yun na mag-question tayo kung ano pa lang ang mangyayari. Pero dun sa nangyari na, nawa makita natin yung purpose ng Diyos kung bakit niya inalaw ang pangyayari. So instead of questioning and questioning and questioning God, walang katapos ang question, bakit po Panginoon? Bakit mo inalaw na mangyari ito? Nawa, ang itanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano po yung purpose mo? Bakit mo inalaw na mangyari ito? Nawa makita namin, Panginoon, yung purpose mo. Kasi syempre kapag nalaman natin yung purpose, papayapa tayo. Po. And kahit na hindi sumagot ang Panginoon, pumayapa ka pa rin. Kasi sabihin mo nga, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay.
Nawa talagang ano 'no, kasi ako din, talagang kahinaan for sure. Ito parte siguro ng kahinaan ko na. Yung, minsan maikli yung pisi sa paghihintay. Tulungan tayong lahat ng Panginoon na talagang makita natin yung purpose at talagang maunawaan natin na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Po, kontrolado ng Diyos. At hayaan natin sa talaga na maging Diyos sa ating buhay. Kasi 'di ba, lagi kinakanta lang natin Kinakanta lang natin palagi Diyos ka sa amin. Pero talaga bang ginagawa mo siyang Diyos ng iyong buhay? Totoo bang ginagawa mo siyang Diyos ng inyong pamilya? Totoo bang ginagawa mo siyang Diyos? 'Di ba? Kasi minsan, naalala lang natin talagang Panginoon kapag dumating na yung problema. Kasi una pa lang, hindi mo na kinonsult ang Panginoon. Wala pang nangyayaring problema. Pangkaraniwan kasi talagang ginagawa natin, ay, kaya pa to. Ay, eto siguro gagawin ko to. Ay, kontakin mo si ano, 'di ba? Mostly, 'di ba, sa decision making. Talaga namang katotohanan ng buhay, nakakaligtaan mo talaga ang Panginoon. Naalala mo na lang talaga ang Panginoon kapag dun sa iyong desisyon na, dun sa napagdesisyonan mo, may nangyari ng problema. May nangyari ng hindi mo kaya na, hindi mo na kaya. Saka ka lang talaga tatawag sa Panginoon. Pero nawa simula sa araw na ito, talagang gawin nating Diyos ang Diyos sa ating buhay. Talagang unawain nating mabuti na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya dapat talagang pagtiwalaan ang Diyos. Dapat talagang maghintay sa Panginoon. At dapat talaga palagi sa lahat ng desisyon, sabihin mo, kapraso lang naman yan. Dapat talaga palagi mo itong lagi kang nag-a-ask sa Lord, Lord, ito po ba talaga yung gusto mo? Lord, ano ba talagang gusto mo? Po, kasi nga again, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. So talagang siya lang yung dapat nating pagtiwalaan sa buhay na ito. Po, kahabagan po tayo ng Panginoon. So, sabi po dito, ang pitong matatabang baka, balik po tayo sa Genesis 41, ang pitong matatabang baka at pitong matatabang uhay ay parehong 7 taon ng kahulugan. Ang pitong payat at pangit na baka at ang pitong payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng 7 taong taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Po. So talagang ibig sabihin, iyan talaga ang mangyayari. Po. At yun nga, through Joseph, ipinakita ng ating makapangyarihang Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ipinaalam ng Faraon. Ipinaalam ng Diyos sa Faraon kung ano ang kanyang gagawin. Ibig sabihin, talagang ipinapakita dito ng Diyos na po, again, uulitin ko, na talagang siya ang mas makapangyarihan kesa dito kay Faraon, kesa sa kanyang mga salamangkero at sa kanyang matatalinong tao. Po, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon na tagutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda, sabihin mo nga, itinakda ng Diyos. Itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit niya itong isagawa. Tulad po ng ating buhay. Po, itinakda po
ng Diyos ang ating araw ng panganganak sa atin ng ating mga ina. At itinakda po din ng Diyos ang araw ng ating kamatayan. At wala pong pwedeng makapag-no dito. At wala din pong pwedeng makapag-extend pa ng kanyang buhay. Kapag sinabi na ng Diyos na ngayong gabi kukunin na kita, wala tayong magagawa doon. Po. Kaya nga dapat palagi tayong handa. Kasi may mga itinakda ng Diyos na pangyayari sa ating buhay. At pwedeng hindi pa nangyayari. Kaya kailangan palagi tayong maging handa. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Po. So dito, po, talagang nung na-interpret na po sa pagitan ng karunungan ng gagaling sa Panginoon, na-interpret ni Jose ang panaginip, ay hindi natapos doon, kundi sa karunungan din na taglay niya galing sa Panginoon ay meron din siyang ginawang plano. Po, dahil din sa karunungan na galing sa Panginoon. Okay po. So makikita natin po na for the last 7 years, talagang nagkaroon po ng training program ang Panginoon dito kay Jose. 'Di ba? Yung una na sa nadanasan niya na pagte-train sa kanya ng kanyang tatay, 'di po ba? And then ipinagbili nga po siya ng kanyang mga kapatid. And then napunta siya sa household ni Potiphar. And then itong nung nasa bahay na siya ni Potiphar ay may gusto nga yung asawa ni Potiphar sa kanya. At ito yung naging cause para siya ay ma-imprison. Pero dito, no po, ito pala ay preparation lang ng Panginoon para kay Jose. No po. So, syempre hindi yun alam ni Jose. Syempre tayo lang nakakabasa ngayon nito na ay ano pala, preparation pala yun. Pero nung nangyayari yun kay Jose, hindi niya alam na iyon pala ay preparasyon ng Panginoon sa kanya. Kasi mas may greater na ipinapagawa ang Panginoon dito kay Jose. Ano po? Kaya nga sa atin, kapatid, sa mga sitwasyon natin, no po, talagang kaya nga sabi din sa natatakot nga ako sa verse na yon, in everything, give thanks. Kasi nung binasa ko talaga siya ng with understanding, in everything, ang hirap. Ang hirap, 'di ba? Ang hirap magpasalamat, 'di ba? Kapag madaling magpasalamat kapag maganda lahat, 'di ba? O ayos. Pero madali bang magpasalamat kapag may problema na, may pagsubok, may kasama ng grief, may kasama ng sorrow, 'di ba? Pero kapag inintindi natin ngang mabuti na walang nangyayari na hindi ka pahintulutan ng Panginoon, ay sa dulo nito ay matututo ka na nga lang ding magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na inaalaw niya pong mapangyari sa ating mga buhay. Again, hindi alam ni Joseph. Ano po? Hindi alam ni Joseph na may planong ganito ang Panginoon sa kanya. Ano po? May planong ganito. Sabi nga, kung babasahin natin dun sa Genesis 50, kung di ako nagkakamali sa Genesis 50,
na nung nakaharap niya na yung kanyang mga kapatid, sabi niya, "You meant this for evil, pero God meant this for our good." Po, sabi nga sa Genesis 50, eto basahin po. Sabi, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive." Kasi 'di ba yung talagang um, yung talagang pinagdaanan po ni Jose, 'di po ba? Talagang um, wala naman siyang kasalanan sa kanyang mga kapatid, 'di ba? Pero sobrang hate siya ng kanyang mga kapatid at talagang even tong mga kapatid niya, 'di ba? Pinagtangkaan siyang patayin. Pero niloob din ng Lord na magkaroon sila ng pagbabago ng puso. So instead of killing him, ay sabi, pagbili na lang natin. So pinagbili sa as a slave, 'di ba? So as a slave, hindi po madali, no? Hindi madali. So habang siya ay slave din doon sa bahay ni Potiphar, naakusahan naman siya na may ginawang hindi maganda doon sa asawa ni Potiphar. So kaya siya na-imprison. So while in prison, ano po, ay ginamit din siya doon ng Panginoon. Po, kitang-kita natin na talagang itong si Jose, sa lahat ng kanyang napuntahan, sa lahat ng kanyang dinanas sa buhay, talagang kitang-kita natin ang puso niya ay para sa Panginoon. Ano po? So kasi 'di ba again sa atin, palagi lang natin nakikita yung magandang resulta na from pit or from being a prisoner ay naging prime minister itong si Jose. Yun lang minsan yung nakikita natin, yung ganda. Pero hindi natin nakita paano ba siya. So ganito, talagang isinama niya ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay. Isinama niya ang Diyos. Napaluguran niya ang Diyos. Kaya naman ito po ang naging resulta. Ano po? Na sa pagmungkahi niya na dapat pumili ng isang matalinong tao. Anong sagot? Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng Faraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa. Imagine. At susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon inilagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Pag sinabi kasing prime minister, second in command. No po. Pero sabi po dito ay ni ni Faraon, sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung walang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Po. So dito ay talagang makikita natin yung resulta, no po, ng ginawa ni Jose. Again mga kapatid, hindi alam ni Jose na ganito ang gagawin ng Panginoon sa kanya. Na itataas talaga siya ng level ng Panginoon. Po, ang ginawa lang talaga ni Jose ay talagang isinama niya ang Diyos. Sa lahat ng pinagdaanan ni Jose, isinama niya ang Diyos. 'Di ba? Talagang napagkitiwalaan siya sa bahay ni Potiphar. Niyo po? At talagang sinabihan niya mismo yung babae na ipinagkatiwala lamang, ang pinagkatiwala lang ni Potiphar sa kanya ay kung yung pagmamanage ng bahay ng Potiphar, pero hindi yung asawa ni Potiphar. Kaya hindi niya ito gagalawin. No po, kahit parang araw-araw, no po, may tukso dito kay Jose. No po, mga kapatid.
Pero nakita natin yung puso niya para sa Panginoon. Kung paano siya kung gaano siya ka-dedicated na sumunod sa Panginoon. At dito din sa pagkaka-imprison niya, kita natin na isinama pa rin ni Jose ang Panginoon sa kanya. Napaluguran pa rin ni Jose ang Panginoon kahit na nasa preso na po itong si Jose. At makikita natin na napaluguran pa rin ni Jose ang Panginoon kahit kaharap na niya ang Faraon. Di po ba? So tayo, kamusta tayo kapatid? Napapalaguran ba natin ang Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa? Napapaluguran din po ba natin ang Panginoon sa kahit na sino ang kaharap natin? Napapaluguran po ba natin ang Panginoon sa kahit na anong maging sitwasyon o kalalagayan natin sa buhay? Po, kasi silent ang Bible na kung sa lahat ng pinagdaanan ni Jose, wala kasi tayong nabasa na at nagreklamo si Jose. Wala tayong narinig. Wala tayong nabasa, no? Na nagreklamo si Jose. Kaya nawa, talagang ang matutunan natin dito sa buhay ni Jose ay, yun nga, sa lahat ng o anuman po, na niloloob ng Panginoon na maranasan natin o kahit sino pang kaharap natin, talagang mabigyan natin ng parangal ang Diyos. Kahit may makaharap pa tayong mataas na tao sa atin. Kahit na may mga delays, di ba? May mga parang nalimutan na ako ni brother, nalimutan na ako ni sister. O hindi. Talagang isaisip natin na talagang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Yes, even yung isip ng tao, kontrolado ito ng Diyos. Po, sabi pa dito, 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. So, ginampanan na po ni Jose yung kanyang pagiging gobernador ng Ehipto. At talagang naging maayos po ang kanyang pamamalakad. Bakit? Kasi isinasama niya palagi ang Panginoon. Po, so yun yung sikreto. Ano mang ating pinagdadaanan, sino man ang ating kaharap, nag-iisa man tayo o marami tayong kasama, nawa ay palagi nating isama ang Panginoon sa bawat bahagi ng ating buhay. Kahit sa kasaganaan, isama mo pa rin ang Diyos. At palagi natin siyang paluguran. Kasi again, we exist to give God the glory. Palagi mong tandaan yan po na talagang nilikha tayo ng Diyos para maparangalan siya sa ating mga buhay. Sabi mo nga, maparangalan ang Diyos. Po, maparangalan ang Diyos sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Tulungan po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, patawad po sa mga pagkakataon na kami yung nakatanggap ng papuri. Patawad, Panginoon. Hindi ka namin naparangalan. Kung may mga pagkakataon, Panginoon, na yung galing namin yung napapurihan, patawad po. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawad po sa mga pagrereklamo sa buhay na ito. Patawad, Panginoon. Nawa talagang matuto kami dito sa buhay ni Jose. Kung paano siya talagang naipakita niya sa kanyang buhay na ikaw lang ang gusto niya talagang mapaluguran. And ginawa niya po ng maayos yung mga
bagay na ipinahintulot mo na magalawan niya, naging maayos siyang katiwala ni Potiphar, naging maayos siya dun sa kulungan, at maging sa pagiging kanyang gobernador, naging maayos din po siya. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami na mga nanay, maging maayos kami sa aming pagiging nanay. Kung may mga katatayang nakakapanood, maging maayos po sila bilang tatay o bilang manggagawa sa anuman po, pwedeng sa gobyerno man ito o sa private sector. Nawa maging maayos po kami sa anumang larangan na ipinahintulot mo na aming galawan. Maging maayos kaming businessman, maging maayos kaming guro, maging maayos kami na kung ano man, Panginoon, ang ini-assign mo po sa amin. Maging maayos po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming mandaya sa inalaw mo po na magalawan namin, Panginoon. At talagang lahat ng parangal, lahat ng papuri ay maibigay namin sa iyo, sino man ang aming makaharap sa buhay na ito. Kahabagan mo po kami, tulungan mo po kami, aming Panginoon. Salamat po na sa buhay na ito, talagang yun yung desire namin, Panginoon, na talagang maging Diyos ka ng aming buhay at talagang gawin namin, Panginoon. Gawin namin ito. Umasa talaga kami sa iyo. Umasa talaga kami sa iyo, Panginoon. Huwag ka naming pangunahan. Patawad po sa pagtatampo o pagkakasyon namin, Panginoon, ng mga ginagawa mo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong habag na hindi mo pa rin kami kinuha sa gitna ng aming pagkikwestiyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, binigyan mo kami ng pagkakataon ngayon na talagang intindihin naming mabuti sa buhay na ito. Na talagang kontrolado mo po ang lahat ng bagay at walang nangyayari at na hindi dahil sa kapahintulutan mo. Patuloyan kaming matutong maghintay sa iyo, Panginoon. Dahil iba nga po ang iyong ways kaysa sa amin, Panginoon. Kami bilang limitado, sa iyo kami magtitiwala. Ikaw na may unlimited power, unlimited grace, and favor, Panginoon. Lord, salamat po. Nakilala ka namin sa aming buhay. Tunay po na hindi po namin alam kung ano po ang aming magiging kalagayan kung wala ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy mong ipinapakilala ang iyong pagiging Diyos sa amin, Panginoon. Bihin ka po, dakilain ka po, parangalan ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin at salamat po nawa di lang po tayo nagandahan sa ating mga natutunan sa umagang ito. Nawa mai-apply din po natin po yung dapat nating i-apply yung pagiging mapagpasalamat sa Panginoon sa anumang sitwasyon at yung hindi pagkwe-question sa Panginoon, kundi magpapatulong tayo sa Panginoon na maintindihan natin no po, yung kanyang purpose kung bakit niya inalaw yung bagay. And may mga ilan pa na pwedeng nag-speak talaga sa iyo ang Panginoon. Po. Again, makita ang Panginoon sa ating buhay at talagang lahat ng parangal ay maibigay natin sa Panginoon. Amen. Yes, salamat po sa buhay po ng ating daddy, ng ating Pastor Lito. Pakaingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pupuntahan.
At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng mga kamag-anak po namin, maging kamag-anak po ng Pastor Lito. Patuloy ang maparangalan po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Nelia and Nanay Nene, maging mga kamag-anakan ko po here and abroad. Salamat din po sa buhay po ng ating Teacher Bell, Malinay Granados, Sir Newell and Noe. Patuloy niyo pong mapaluguran ang Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng ating si Lovely, ni Carl, ni Kiel at Lucas, maging si Tonteng, mapaluguran mo ang Panginoon habang ikay nandyan sa bansang iyan. Maging kayo Lovely at sila Tatay Reding, Nanay Lorna at si Pretty. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Hazel at Christian. Patuloy niyong mapalugurang kayong mag-asawa, patuloy niyong mapaluguran ang Panginoon sa inyong buhay. Salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo. Patuloy niyo ding mapaluguran ng Panginoon sa inyo pong buong pamilya. Gayon din po ang mga kamag-anakan na Nanay Lorna na nasa Batangas nga po ba? Yes, mapaluguran din nilang Panginoon. Salamat din po sa ating Ate Rosel Shada Pescaso, sa nag-iisang pong asawa, kay Puso, kay AJ at Abby, maging sa inyo pong mga apo, patuloy niyo pong mapaluguran ang Panginoon sa inyo pong buhay. Gayon din ang ating Ate Irene at ang inyo pong dalawang anak. Mapaluguran niyo po ang Panginoon. Gayon din po ang ating ang ating Mama Len at Kuya Ronnie, patuloy niyo pong mapaluguran ng Panginoon sa inyo pong buhay. Sama po sila Papay at Mama Beng, maging ang kanyang buong pamilya. Salamat din po sa ating kapatid na Bernie. Patuloy niyo ding mapaluguran ng Panginoon sa inyong pong buhay kasama nag-iisang pong asawa, maging ang inyong pong mga anak at maging mga kapatiran po na naandyan sa Apayao. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Kizzy, kapatid na Melchor and Mary Mel. Patuloy niyo ding mapaluguran ang Panginoon kayong mag-anak. At maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Vicky, sa nag-iisang pong asawa, sa inyo pong mga anak at mga apo, patuloy din pong mapaluguran ang Panginoon sa inyo pong buong pamilya. Gayon din po sa ating si Joanna, mapaluguran mo palagi ang Panginoon, gayon din sa buong pamilya ng Gallardo. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena, Kuya Randy, sa inyo pong mga anak and incoming baby. Patuloy din mo pong mapaluguran ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Ganyan din sa aking Ate Caris, Kuya Noel, Dykes, Zach at Seth. Patuloy niyo mapaluguran ng Panginoon. Kasama si Deng at si Lucille, si Micah, si Berlin at ang kanyang mga anak. Ako, ang aking nag-iisang asawa, maging ang aming mga anak. Patuloy nating mapaluguran ang Panginoon. Gayun din ang Ninang Mini, ang Ninong Uda, ang inyo pong mga anak at mga apo, at maging mga son-in-law. Salamat sa Panginoon. Patuloy niyo pong mapaluguran ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Gayon din po ang ating mga kapatiran from Miracle of Life and mga kapatiran po from other fellowship. Patuloy po nating mapulugarang lahat ang ating makapangyarihang Diyos. Amen. Papuri po sa ating Panginoon and salamat po sa lahat po ng patuloyang nakakasubaybay po sa ating online Bible study. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.